Kapag hindi mo nagustuhan ang sasabihin ko sa'yo rito, ibig sabihin, ma-pride ang puso mo. Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, practical at maging spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na pride. Ito ang kasalanang hindi lang isang aspeto ng buhay ang sisirain sa iyo. Pride blinds the heart to correction, to God, and to truth. Naunawaan mo ba yan? Kung Biblia ang pagbabasehan, wag kang malilito dahil ang pride ay hindi tungkol sa confidence. Ito ay tungkol sa self-exaltation o pagtataas sa sarili mo. Kapag nilamon ka na ng pride, ang iisipin mo ay ikaw ang pinakamagaling na wala kang ibang kailangan kundi sarili lang at hindi mo kailangang itama ka ng ibang tao. Magiging sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mo na lang basta pinapalitan ang trono ng Diyos dyan sa puso mo, kundi ikaw na mismo ang umaastang parang Diyos. Naunawaan mo ba yan? At yung mga atheist, ang best example niyan. Itong mga taong to, sa sobrang laki ng pride nila kaysa sa utak nila, nakakaya nilang i-deny ang existence ng Diyos na kahit ang mga demonyo ay hindi kayang gawin. Dahil ang demonyo, hindi niyan kayang i-deny ang existence ng Diyos. Tanging mga atheist lang na nilamon na ng pride ang makakagawa niyan. Bakit? Because pride blinds you from the truth. Naunawaan mo ba yan? Pride ang kasalanang nakadikit sa pangalan ni Satan. Nang sabihin ito sa Isaiah 14 verse 13 to 14 na siya raw ay magiging katulad din ng kataas-taasan. Magiging parang katulad din daw siya ng Diyos. At dahil dyan sa pride na yan, nagkandaletse-letse ang lahat. Dahil ipinasa na rin ito ni Satan kina Adam at Eve sa Genesis 3 verse 5 nang sabihin din nito kay Eva na you will be like God. Nakita mo ba ang pattern? Noong nasa langit pa siya, hangarin din niyang maging katulad ng Diyos. Tapos sinabi din niya kay Eva na magiging katulad din daw ito ng Diyos kapag kinain ng prutas. Same words and same strategy. Ganyan ang gagawin sa'yo ng pride. Itataas ka nito at palalabasin na magiging parang Diyos ka. At sa lahat ng 7 deadly sins, ito ang kasalanang napakasama kung pakikinggan at sobrang agresibo. Napansin mo ba? At kung usapang agresibo, ito rin ang pinaka-agresibong verse sa Bible. James 4 verse 6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Napansin mo ba yung salitang opposes? Hindi dyan sinabi ng Diyos na ayaw niya sa matataas ang pride. Dahil kung ayaw ng Diyos sa ma-pride, dapat ang ginamit na salita dyan ay dislikes. Dahil yan ang swak dyan. Ngunit opposes ang ginamit. Ibig sabihin talagang kalaban ka dahil ikaw ang kabaliktaran. You are in the opposition. Naunawaan mo ba yan? Kalaban ka ng Diyos. God opposes the proud. Ibig sabihin, ang pride ay direktang maglalagay sa iyo sa resistance o paglaban sa Diyos. Pride puts you in direct resistance against God's grace. Naunawaan mo ba kung gaano katindi ang statement na yan? With pride, you are rebelling against your own Creator.
Alam mo ba kung bakit walang kapatawaran kay Satan? Not only because he sinned with full knowledge, but pride also makes repentance impossible. Nauunawaan mo ba yan? Tingnan mo na lang sa ating mga tao. Hindi ba't ang hirap-hirap magpakumbaba kapag ang taas-taas ng pride mo? Ang hirap humingi ng tawad, ang hirap magsabi ng mali ka, na kailangan mo ng tulong, na kailangan mong baguhin ang sarili mo. Ang hirap niyan gawin dahil sa pride na nandyan sa puso mo. At tingnan mo kung saan si Satan dinala ng pride na yun. Huwag ka na sanang gumaya sa kanya dahil biktima ka rin lang naman ng mga panlilinlang niya at ng kampon niya. Dahil gusto niya na mapapunta ka rin sa impyerno, kaya't lolokohin ka niyan at papapaniwalaing hindi totoo ang Diyos. At ikaw namang uto-uto, bahala ka kung saan ka makikinig at maniniwala. Kaluluwa mo naman yan. Familiar ka ba sa sinabi ni Jesus sa Matthew 23 verse 12? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Hindi niya yan basta sinabi lang. Sinabi niya yan dahil ang Diyos ay kinalulugdan ang pusong mapagkumbaba, ang pusong may pagkilala sa Diyos at may paggalang dito. Bakit? Ano bang pag-aakala mo sa pagpapakumbaba? Kahinaan? Do you think humility is weakness? If you think that way, that is your prideful heart. Hindi kahinaan ang magpakumbaba. Humility is not weakness. Humility is submission to truth. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka nagpapakumbaba dahil mahina ka. Nagpapakumbaba ka dahil nagpapasakop ka sa katotohanan. You are accepting the truth. Kaya kung hindi mo pa kayang tanggapin si Jesus bilang way, truth, and life, check your heart first. Baka kasi balot na balot pa ng pride ang puso mo. Kapag ma-pride ang isang tao, tandaan mo ito, hindi na yan uusad sa buhay at sa kahit anong larangan. Dahil nga ma-pride ka, feeling mo ang galing-galing mo na. Hindi ka na magtatanong, hindi ka na makikinig, hindi ka na mag-a-adjust, at magiging defensive ka pa imbis na mag-improve. Kung hindi mo kayang aminin na baka nga naman mali ka, diyan namamatay ang growth ng isang tao. Kaya batas ko rin yan sa sarili ko. Mas marami ka pang matututunan kapag kinausap mo ang sarili mo mag-isa kaysa makipag-usap sa taong ma-pride. Totoo yan at alam mo rin yan. Kapag ma-pride kang tao, iisipin mo na ang lahat ng feedback na maririnig mo, positive man o negative yan, ay atake sa iyo at hindi para sa ikabubuti mo. Naunawaan mo ba yan? Binigyan ka lang ng constructive criticism. Akala mo inaatake ka na agad. Akala mo gusto ka na agad ipahiya o pagmukaing maliit. Yan ay dahil dyan sa pride mo na kasing sensitive mo. Kaya imbis na mag-grow ka, nagmumukha ka lang kanal na barado. Yung pagkatao at ugali mo nilulumot dahil walang maayos na daloy. Walang progress, hindi umuusad, walang self-development na nangyayari. Ma-pride ka kasi, ayaw mong itinatama ka at ayaw mong tinuturuan ka, kaya't wala kang mararating. Humility ang solusyon dyan sa ma-pride mong puso. At linawin ko lang sa iyo, bago masugatan ang pride mo, ang humility o pagpapakumbaba ay hindi ibig sabihin bobo at mahina ka na. Akala mo ba madali ang magpakumbaba? Mas madali pa ang magmataas kaysa magpakumbaba. Kaya ngayon ang ginagawa ng marami kasi madali. Ibig sabihin pala, mahina ka talaga kasi hindi mo kayang gawin yung mahirap, yung magpakumbaba.
Nakuha mo ang punto. Ngunit kapag pinili mong magpakumbaba, mapapansin mo ang gaan-gaan ng daloy ng lahat. Humility allows you to learn from anyone, receive correction, change your mind, and improve without shame. Tandaan mo, kapag nagpakumbaba ka, hindi naman kahihiyan ang makukuha mo dyan. Ang makakakuha ng kahihiyan ay yung taong mamalitin ka kahit nagpapakumbaba ka na. Naunawaan mo ba yan? Gusto kong isulat mo ito at unawain. A proud man protects his image, but a humble man builds his character. Tandaan mo rin palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.